Naku po mga kababayan, matinding pahayag po ito ng defense team ni VP Sara Duterte. Mukhang patataubin nila no, yung prosecution mga kababayan ng House panel mga kababayan. Kasi kumpiyansa po si Attorney Puwa na talagang ang score daw ng defense team nung third day ng impeachment trial kay VP Sara Duterte ay 10/10 mga kababayan. Talagang kumpiyansa na kaya nilang pataubin itong ah, ni Luistro, itong team ni Luistro mga kababayan, itong ang Congress no, itong gustong magpa-impeach kay BP Sara Duterte. Kaya pakinggan nyo itong pahayag ni Attorney Michael Powa. Ito na po. Of 10 daw yung score ng mga taga-prosecution sa team nila. Kayo sir, anong score niyo? Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object kahapon. And then ngayon nakita nyo rin, puro objection rin ng prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their jobs. Ayun, usual, I'll take questions as usual. Buti lang medyo maaga tayo today. Sir, kamusta po ang ikatlong araw? Today lang. Okay naman po, we're very happy with our performance today also. I'd like to, of course, thank my co-counsel, Attorney CJ Narvasa, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today, and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Ano po yung mga targets niyo? Marami kaming mga gustong lumabas, di ba? For example, again, I cannot discuss the merits, but at least yung kita nyo, para factual lang tayo, marami kaming gustong palabasin, like for example, yung extent ng investigation na ginawa, anong mga ibang parts ng video that would provide context, for example, and then also yung nature ng affidavit of investigation, kung isa lang ba talaga yon o may isa pang nauna, etc. So, pagdating naman doon sa kung ano ba talaga yung punto na gusto naming tumbukin doon, hindi ko na lang i-discuss because that will really go into the merits. No? So, sa factual lang tayo. And those we had our targets basically for cross-examination, and we're very happy that Attorney CJ was able to execute that to the T. Sir, sa statement ni Attorney Villuan, sa response statement po ni Attorney Villuan, basically, nasama po yung defense on the grave threats na ito po ay mga allegedly ng mga circumstances, ng threats to the Duterte family and to ordinary citizens. Sa tingin niyo po ba enough yun to prove that those grave threats did not constitute impeachable? Well, it gave at least a context on our case theory on the matter, di ba? Meaning kung ano ba yung sa pananaw namin talaga ang nangyari dito at bakit namin sinasabing walang basihan yung nagiging aligasyon nila, especially on the dun sa pagiging isang impeachable offense nito. But as the presiding officer mentioned, dito naman sa litigation, dito sa mga nangyayaring paglilitis, ang importante is maliban sa mga statements, ang importante talaga ay mapakita natin through yung mga ebidensya na ilalabas pa natin sa mga darating na araw. Again, ang gusto kong mapaliwanag sa ating mga kababayan, may ano kasi yan, kumbaga we take our turns, so prosecution muna talagang naglalatag ng kanilang ebidensya at pagkatapos naman nun, once the prosecution rests and makes their formal offer on the documentary evidence that they will be offering, panahon naman yun ng depensa para naman maglabas at maglatag ng aming mga testigo at mga ebidensya. Attorney, sa cross-examination, ano yung malaki at mabigat na maaaring masabing napatunayan po ng depensa? Mahirap po kasi Sir Henry, pasensya na po talaga kayo because we will be getting into the merits So when we discuss that, we sway public opinion one way or the other. Pero ang masabi ko lang po, gusto lang naming ipakita kung ano ba talaga yung naging extent ng investigasyon na isinagawa
And through the words of the witness, makikita naman po natin kung ano yung nangyari talaga. Attorney, para lang maintindihan ng taong bayan, no? Why do we need to still ask the credibility and authenticity ng video since before sinabi ni VP Sara na ginawa niya talaga? Well, with the existence of the statement, siguro alam naman nating lahat ay hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte, hindi ba? That's why, and not just with impeachment, that's with all regular court proceedings. No? Hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, syempre, gusto natin malaman saan nila nakuha yung video, 'di ba? Dahil lalo na sa panahon na ganito, wala tayong aligasyon na may binago, wala tayong sinasabing ganun, pero syempre kailangan natin makasigurado na authenticated yung video, na ano ba yung source ng video nila, 'di ba? Kasi karamihan sa atin, I think I don't know if any one of you here were there, but members of the press were also in that video, and I think it was a Zoom video, no? So importante na ma-compare yung Zoom video doon sa pinapakitang video sa atin para masabi natin na talagang faithful yung video sa talagang naganap, or talagang yun talaga yung video, no, na lumabas, or yun yung naging Zoom press conference na lumabas. So although I'm sure maraming na natagalan sa proceedings kahapon, that's normal, and I'm sure pagdating sa defense, that's why I always say, in fairness to the prosecution, pagdating sa defense, baka kailanganin din namin gawin yan, mag-authenticate ng hindi lang ng video pero mga dokumento, which will take time because we will need the persons who have personal knowledge in terms of extraction of documents, videos, transcripts, etc., to identify them in open court, no? And authenticate them. Back to your targets, kasali rin po ba dito yung pag-destroy po sa credibility ni Mr. Calilo? Kasi parang doon sa simula pa lang po, question na yung trainings niya and everything. Well, kanina kasi ang sinasabi naman ay siya hindi expert but competent witness. So we were just really, in every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies, no, that he or she is making. So that's just part of it. Pero I don't want to form conclusions because that's for the impeachment court to do. Viral lang ngayon online yung medyo natawa si Atty. Nervasa while asking yung witness natin. Can we know the reason why? Para may paliwanag. Ano po yun? Hindi ko po kasi yung specific. Yung kay Calilong, Naalala niyo ba si kung ano yun? Agent Calilong. I won't comment na muna. I won't comment na muna on that one. Oo, dahil hindi ko maano kung ano yung specific. Pasensya na po. Sir, bakit magaling Napakahamboy talaga. pag-cross-examine ni Atty. Nervasa doon sa affidavit na nagmumula sa Department of Justice? Ano po ba yung gusto natin na ma-establish or mailabas doon? Again, factual lang, no? We just wanted to show that there are two affidavits, no, of investigation, hindi lang isa. Yun na lang po, no? Ngayon, as to what that translates to, again, I really cannot argue our case in the media. Ang affidavit of investigation kasi, yun basically yung complaint, no, na inihain ng NBI. Attorney, mabago ba yung 2 hours video? Bakit hindi na ninyo i-pinursue to play the 2 hours video? Well, kanina, ang inisip namin, di naman na kailanganin muna para sa witness na ito, yung 2-hour video. That's not to say that we will not be asking for the playback of the 2-hour video for some other witness. No? I'm not saying we will, I'm not saying we won't. Parati kong sinasabi, tinitingnan namin base sa takbo ng proceedings kung kailangan ba o hindi. And as I've told you, I think both the prosecution and the defense ayaw rin namin patagalin we play a 2-hour video that will take 2 hours 26 minutes of our time. And of course judicial time also, no, the time of the court. So hangga't naman hindi kinakailangan, sabi nga namin, hangga't pwedeng papabilisin namin. Pero kung sa tingin namin kinakailangan, we're still not discounting the fact that we might ask for that whole 2-hour video to be 2 hours 26 minute video. Allegations po. In response niyo po doon ay yung official context or the big context in the video. Yun nga po, yung Zuleika, yung Oplan Romanov. Pero in grave threats po kasi, tinitingnan din sa elements yung prior or yung prior behavior doon. Tapos isa po sa mga possible witnesses ng prosecution ay yung sheriff po na sinuntok daw ni Vice President Sara Duterte. How will you
reconcile that fact or Well, respond to it? The way I'll respond to that is once the witness is called, the offer is made. If we feel the need to object, of course, we will object to the purpose for the presentation of the witness. And kung hindi naman, we will be ready to cross-examine that witness. Attorney, sa Monday, si Attorney Sulaika, no? Tuesday po yata, bali sa... Si Lotok sa Monday, and then si Captain Belio. Gaano kayo kahanda dun sa next week na leg natin? Opo, handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotok, Agent Lotok, and si Captain Belio, kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So, we have prepared for them. Kay Attorney Sulaika, anong inaasahan nyo na magiging testimony niya? Well, that is for the prosecution kasi sila ang nagtawag kay Attorney Zulaika. So, we will just be there to see if we need to ask further questions on Attorney Zulaika once the prosecution is done with their direct. We'll see if there's a need for us to cross-examine. And you mentioned na alam na rin ni VP Sara na mapatawag si Attorney Sulaika. Yes, yesterday, nung lumabas yung motion, nakatanggap kami ng kopya ng motion for issuance of subpoena, which included the name of Attorney Zulaika Lopez or Yusek Nako. Lopez, we have informed the Vice President of the same. And Naku, pupunta si Attorney Sulaika dyan sa Martes, mga kababayan, na aabangan natin. Kasi 'di ba isa rin si Attorney Sulaika sa sinight in contempt nitong mga congressman nung inimbestigahan yung impeachment kay VP Sara Duterte. So, ay yung ano pala, yung confidential fund, mga kababayan. So, sinight in contempt si Attorney Sulaika nang nasagot niya naman yung mga katanungan pero na-contempt pa din, mga kababayan. At ikinulong doon sa loob ng Kongreso, mga kababayan. So abangan natin yung pahayag ni Attorney Sulaika. ano naman siya, as I told you earlier, yung reaction naman niya, wala naman siyang ganong reaction doon because I think everyone expected it naman, including the Vice President. So yung pag-present natin kay Attorney Sulaika dun sa video, ano yung purpose natin? I think na-mention na po kanina, but of course one is context, hindi ba? But I guess to sum it up, it was the transcription. That's why ganun yung tanong ni Attorney CJ. But again, gusto ko lang kasi I'm worried that I'm courting contempt, no? Whenever I answer your questions on substantive matters or at least matters on the merits. So I just wanted to just state for the record that I'm just trying to be factual and recount what happened inside without saying that we were able to prove this or that. Attorney, sa tingin niyo po ba, well, of course, ngayon kahapon, pinipili si Attorney CJ Narvasa. Ngayon, parang, ang dating ngayon ay parang pinupuri siya ngayon for his cross. After the cross-examination, ano ang pakiramdam mo si Attorney CJ Narvasa? Were you able to talk to him after the Well, si Attorney Narvasa is a very level-headed person. So, kung ano man ang mga batikos sa kanya kahapon, pagpuri ngayon, his disposition remains the same. I think sanay naman kaming mga abogado na you can never please everyone at any given time. I've been spokesperson for a few years and I have my group of bashers and group of friends. So, we always support each other naman dating sa mga ganyan. But our disposition just be level-headed. Sabi nga natin, di ba, hindi tayo nagbibilang kung sinong panalo, sinong talo sa araw-araw because it will happen. There will be times that members of the public won't like what we do. There are times that members of the public would like it. So sa atin, we're just focus on our job and do the best we can to defend the Vice President. Kanina parang narinig namin, 10 out of 10 daw yung score ng mga taga-prosecution sa team nila. Kayo, sir, anong score niyo? Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object kahapon. And then ngayon nakita nyo rin, puro objection rin ng prosecution. And I'm saying
There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their jobs. Sir, pa-explain lang maigi yung 10 out of 10. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think we accomplished a lot today. Okay na po. Thank you. Thank you very much po. Thank you very much. We'll see you next week. Next week. Ayun mga kababayan yung buong interview kay Attorney Michael Pua. So kumpiyansa na 10/10 yung perfect score no sa defense team mga kababayan dahil kuha nila no yung mga buong katanungan dito nga kay Agent Kalilong mga kababayan. So yun po yung buong pahayag ni Attorney Pua. Mag-comment kayo mga kababayan anong pahayag nyo, anong saloobin nyo mga kababayan, at sa mga bagong pasok dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.